sa inyong lahat. Welcome pong muli. Morning po. So, sa umaga pong ito ay ating babalik-aralin yung mga binabanggit na kalangitan sa Biblia, no? Natapos po nating aralin yung daigdig ng mga patay, no? At may mga layers po siya. Ngayon naman ay ating aaralin yung kalangitan ng Diyos. Ano ba yung binabanggit ng mga kalangitan sa Biblia? Sapagkat napakahalagang ma-distinguish natin o matukoy natin kung alin ang binabanggit para po maintindihan nating mas malinaw yung ating mga binabasa sa Biblia. So ito po yung tatlong mga langit na binabanggit sa Biblia. Yung pong Greek word na ginagamit dyan ay epuranios o epuranios, no, na isang adjective, no? Galing po sa salitang epi at urano na salitang Griego na tumutukoy sa kalangitan o mga kalangitan, no? Ito po yung ordinaryong salita. Ordinaryong salita sa wikang Griego at ginamit ng Biblia upang tukuyin yung mga kalangitan. Salig sa sinasabi ng talatang babasahin natin, ang gamit nito ay upang tukuyin ang langit na kinaroroonan ng Diyos, una, no, yung langit na kinaroroonan ng Diyos o yung sabi ng Apostol Pablo ay ikatlong langit, no? At siyempre pagka may ikatlong langit, may pangalawang langit at unang langit, no? Ang pangalawang langit pong tinutukoy ay yung langit na kinaroroonan naman ng mga nilikhang espiritu na lumalaban sa Diyos. So tukuyin na natin kaagad sa isip natin yon, no, yung mga espiritong kapanalig ng Diyos, nandoon sila sa kalangitan ng Diyos, no. Doon sila nagpupulong katulad nung sa Job 6, no? At doon natin tinutukoy yung ating panalangin na thy will be done on earth as it is in heaven, sapagkat doon sa kalangitan ng Diyos, yung kalooban niya ang nakapangyayari. Pero hindi po dito sa ikalawang langit. Yung ikalawang langit ay yung langit na kinaroroonan ng mga nilikhang espiritu na naghihimagsik o lumalaban sa Diyos. Kaya pagka babakbakin ng mga anghel ng Diyos, halimbawa ni na Michael at yung mga kampo niya, yung Diablo tsaka yung mga kampo niya, nagbabakbakan sila doon sa ikalawang langit. Katulad ng masisilip natin doon sa Daniel, mga kapatid. At yung ikatlong langit po ay yung langit ng daigdig na kinaroroonan ng mga ibon, mga eroplano, yung nakikita natin na langit, no? Yun po yung tukoy, no? Ito yung pandaigdig. So kung nais nating, kaya po pagka lalabas ng kalangitan ng daigdig, yung tao, kailangan niyang protektahan yung sarili niya kasi lalabas na siya dun sa atmosphere ng daigdig, no? Kung nais nating maunawa ang malinaw ang sinasabi ng Biblia tungkol sa gawaing pananalangin, halimbawa, o gawaing pamamagitan, o gawaing pagsamba, pag-asam sa Diyos at iba pa, kailangan nating matukoy kung aling langit ang binabanggit nung sumulat ng mga talata. So atin pong gawin ito at balik basahin natin, magsimula tayo doon sa Efeso 1, 18 hanggang 20, mga kapatid, no? Ito po yung talata. Excuse me. Pwede bang hilingan si Pastor Dodo mga has na basahin ito, please? Efeso 1:18 hanggang 20. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung anong inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding yon ang muling bumuhay kay Kristo, ang nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan,
Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng mga bagay at ginawa niyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Salamat po, Pastor Dodo, no? So, ito po yung pinapaunawa ni Apostol Pablo doon sa mga bumabasa ng sulat niya na tila malabo sa kanila na ang Panginoong Hesus ay nakaluklok doon sa kalangitan ng Diyos, no, sa kanan ng Ama. At dahil nakaluklok siya ron, yung langit na yun, ang may kapangyarihan sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan doon sa kalangitan, no? So, tinutukoy po niya yung kalangitan, yung langit at kalangitan ng Diyos. At ang word na ginamit niya, sabi niya, which He worked in Christ, having raised Him out from the dead, and having set Him at the right hand of Him in the Epuranios, in the heavenly realms. No? So pagka pinag-uusapan po yung heavenly realms, pwedeng yung langit ng Diyos, pwedeng yung ikalawang langit. Pero in this case, ang tinutukoy po ay yung langit ng Diyos. No? At ang sabi po, He raised us up together. Tayong mga Kristiyano, tignan niyo mabuti, no? So nakaupo siya rin sa kalangitan over all principalities and powers. Pero hindi lang siya nakaupo ron, positionally, He seated us together with Him in the heavenly realms. Kaya po yung mga, sabi kong madalas, yung mga Kristiyano, bagamat naririto sila sa daigdig, pagdating sa mga bagay na spiritual, nag-uupisina sila sa langit. Yun ang hindi natatanto ng mga Kristiyano, kaya hindi sila makapanalangin ng tama, hindi sila makapanalangin ng may confidence, sapagkat hindi nila makita yung sarili nila na nakaluklok kasama ni Kristo doon sa kalangitan na mas mataas kaysa sa lahat ng mga paghari, kapangyarihan, kapamahalaan sa langit at sa daigdig, mga kapatid. So, we are seated together with Him. Ito po yung laging sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya pagka po yung Kristiyano mababa ang tingin niya sa sarili niya, actually, iniinsulto niya yung kalagayang ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesukristo. No, we are seated together with Him. May maganda pong libro rito na kung may panahon kayo, pwede nyo siyang basahin ng 2 oras lang, matatapos nyo. Yung libro ni Watchman Nee na Sit, Walk, and Stand. No? Pwede nyo pong i-download yun sa internet. No? Sit, Walk, and Stand. At higit niyang ipinapaliwanag ang mga bagay na to. So paano po nating uunawain yung mga tinutukoy na langit o kalangitan sa Biblia? Una po mga kapatid, tantuin natin na mayroong 3 kalangitan na tinutukoy sa Biblia. No? Katulad nung sabi natin kanina, ang kapangyarihang iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos, sa kalangitan. Now, we should learn yung implication nun. Ang implication nun, dahil nakaluklok siya sa kanan ng Diyos sa kalangitan, kaya't, sabi niya, because of that, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Kapatid, ito po yung basis ng lahat ng spiritual warfare. No? At pagkatapos, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia, siya ang pinuno natin, at tayo yung kanyang katawan. At sabi ng binasa natin kanina, inuluklok tayong kasama ni Kristo doon sa kalangitan, mga kapatid. So sa ating pong binasang Efeso 1:20, tinukoy ang kinaroroonan ng Panginoong Hesus.
ito ay sa kanan ng Diyos, sa kalangitan, na kung saan iniluklok din tayong kasama niya. Naintindihan po yan mga kapatid? Thumbs up kung naintindihan niyo yan. We are here on earth, pero we hold office in the heaven of God. Kasama tayo ni Kristo ron. So, whenever we enter prayer, whenever we enter the most holy place in prayer, we are assuming yung position na yun na ibinigay sa atin ni Kristo na mas mataas kaysa sa lahat ng mga kapangyarihan at kapamahalaan sa langit at sa lupa, mga kapatid. So, kalangitan din po yung tukoy ni Apostol Pablo kung saan naman naroon yung ibang mga Diyos o mga nilikhang makalangit na sumama at lumaban sa Diyos. Katulad ng mababasa natin sa Ephesus 6:12. So, dalawa po kaagad yung kalangitang tinutukoy sa talatang ito ng apostol at may pangatlo pa pong tinutukoy ang Biblia. So, ang kalangitan ng Diyos, nakita natin kanina, no? Iniluklok niya roon si Kristo, no? At tayo'y kasama niya, no? Sabi mo ganon, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, sa mga nakikipag-isa kay Kristo, no? Hindi po ito lahat ng mga tinuturing ang sarili nilang Kristiyano. Yung mga nakikipag-isa kay Kristo, sabi pong ganon, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ako po natin yan mga kapatid. Pero hindi po lahat. Kasi ngayon sa ating panahon, napakadaling sabihin na Kristiyano, pero hindi naman totoong nakikipag-isa kay Kristo kung ano-anong ginagawa sa kanilang buhay, mga kapatid. Pero sa mga nakikipag-isa kay Kristo, sila'y iniupong kasama niya sa kalangitan upang mamunong kasama niya, mga kapatid. So, yun po yung sinasabi sa niya. He raised us up together and seated us together with Him, where? In the heavenly realms, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, pangalawa po, may kalangitan yung ibang mga Diyos, yung ikalawang langit naman. Basahin po yan sa atin ni Ate Ellen Gardose from Canada, please. Amen po. Sige po. Efeso chapter 6 verses 11 to 12. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Thank you po, Ate Ellen. So, anong gagamitin? Lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos. Hindi pwedeng paisa-isa lang. No? Kailangan isuot yung buong baluting pandigma at gamitin yung mga sandatang pandigma upang, sabi niya, conditional doon, upang mapaglabanan ang mga pakana ng dyablo. So yung dyablo po laging nagpapakana. Kaya maraming nasasawing mga Kristiyano dahil nahuhulog sila doon sa mga pakana ng dyablo. Tapos hindi nila malabanan ito. Nakikita po natin yan sa ating mga mata. At ang kalaban natin, sabing ganon, hindi tao, hindi dugot laman, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, dito sa daigdig. So yung kasamaan, mga kapatid, at kadiliman, halimbawa, yung mga nararanasan natin sa pang-araw-araw na buhay, mga tukso ng laman, tukso ng mata, ganyan, hindi po random. Are you hearing what I'm saying, mga kapatid? Hindi sila random. Pwede nyo ba sabihin yun, hindi random? Hindi random, hindi sila basta nangyayari. Sila'y may mga tagapamahala.
merong nag-o-orchestrate. Kung tinukso ka sa ganitong bagay, hindi aksidente yun. Pinag-aralan ka at pinainan ka upang mahulog ka doon sa oras ng kahinaan mo, mga kapatid. So, may mga tagapamahala, yung kadilimang umiiral sa mundong ito, no? At sila'y mga hukbong espiritual ng kasamaan. Nasaan sila? Nasa himpapawid. So alam natin kaagad na hindi demons ang tinutukoy dito. Hindi demons. Bakit alam natin hindi demons yan? Ba't alam natin hindi demons ang tinutukoy dyan, mga kapatid? Anybody? Pastor Raymond, bakit po alam natin hindi sila demons? Dahil nasa himpapawid po sila. Ayun, very good. Dahil sila'y nasa himpapawid. At yung mga demons, wala sila sa himpapawid, no, Pastor? Nandito sila sa lupa. No? Hindi sila ganun ka-powerful. Hindi sila akyat manaog sa langit. Sila'y earthbound, yung mga unclean spirits. No? So, hindi po sila demons. Ang tinutukoy dyan, mga Elohim, mga angelic beings, much more powerful than demons. At sila po yung mga naghimagsik laban kay Yahweh, laban sa Diyos mula pa nung simula, doon sa serpent. At sabi ko nga, pagdating sa New Testament, kinikilala na yung Diablo or yung serpent bilang tagapamuno nila. Doon po sa Genesis 6, tsaka doon sa Tower of Babel, hindi pa naman po kinikilala ang Diablo ron na pinuno ng mga naghimagsik kay Yahweh. Napansin niyo ba na hindi siya nababanggit doon, mga kapatid? Pero pagdating po sa New Testament, tinutukoy na yung Diablo yung punong manghihimagsik. Siya yung pinuno ng lahat ng mga naghimagsik at ang tawag na doon sa mga anghel na naghimagsik din, mga kampon niya. Siya nang namumuno sa kanila, mga kapatid. So may development po yung pamumuno ng Diablo. He rose through the ranks, no? So at ang sabi po, yung pakana ng mga kampo ng Diablo na yan at ng Diablo mismo, tinatawag silang pakana ng Diablo. At sila'y mga hukbong espiritual ng kasamaan. Ang dala nila ay kasamaan. Kaya it will be foolishness para sa isang Kristiyano na alam na niyang masama siya, tapos susubukan pa niya. Susubukan mo pang maglasing, uminom, susubukan mo pang magbisyo, susubukan mo pang gawin yung ginagawa ng mga hindi Kristiyano, lalo na pagka nalilin lang ang isip mo, ganun. Mga kapatid, huwag na subukan yun, sapagkat ang tungo nun lagi ay kasamaan, kaya sa isip, sa damdamin, o sa gawa. No? Minsan po, sinasabi natin, hindi ko magagawa yan. Well, hindi mo magagawa, pero naiisip mo ba at dinadama mo ba? Kasi sa mata ng Diyos, yung iniisip mo at pinapatulan mo sa isip at damdamin ay kamukha na lang ng ginagawa mo. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Okay. So, ituloy po natin. So, they're not demons, mga kapatid. Ayan sila. We are not wrestling against flesh and blood. Sino yung mga kaaway natin? Rulers. No? Rulers. They are called rulers. Mga may kapangyarihan, mga exousias, mga authorities, no? Mga cosmocratoras, cosmic powers in the air, no? Of darkness, and they are spiritual forces of evil. Walang positive sa description sa kanila. Okay? So, pagka yung Kristiyano, aanga-anga, siguradong mabibitag siya nitong mga espiritong ito, mga kapatid. At sila'y namamahay doon sa kalangitan ng Diyos. Bumababa lang sila rito sa lupa. Hindi po sila residente dito sa daigdig. Sila'y residente doon sa pangalawang langit
at pagkatapos bumababa lang sila rito, mga kapatid, no? So, kung atin pong tutukuyin yung mga kalangitan na yan, 3 po sila. Yung unang langit ay yung langit ng daigdig. Sabi ko nga, yung kung saan nakikita natin yung mga ibon, yung mga eroplano, mga saranggola, at si Superman. Siyempre, di ba? Yun po yung langit natin, no? Pangalawa po ay yung kalangitan ng mga Elohim o mga anghel, mga nilikhang makalangit na nagtaksil sa Diyos. So they are powerful enemies. Kaya sinasabi ni Paul, wala tayong laban sa kanila kung hindi ka mananalangin, no? Ang tanging sandata ng Kristiyano laban sa mga ito ay yung pagsusuot ng buong baluti ng kaligtasan at yung pananalangin, especially pananalangin sa Espiritu. Natutunto niyo po yung sinasabi ko, mga kapatid, sa Efeso 6, yung pagkatapos na isuot yung buong baluti ng sandata at kaligtasan, sabi ni Pablo, gamitin nyo yung tabak ng salita ng Diyos. So, sandata po yun. And that is where the enemies of God keep us very ignorant. After 47 years of pastoring, hindi pala 47, 44 lang. After 44 years of pastoring, I know from experience that many Christians are very ignorant of the Word of God. Pinapakinggan nila linggo-linggo yan, pero nananatili silang mangmang sa salita ng Diyos. Kailangan po labanan natin yun bilang mga pastors at mga leaders. Dapat i-educate natin yung mga tao. So, pagka magtuturo tayo, dapat nagtuturo tayong sistematiko at pinapaliwanag natin sa kanila. Hindi natin, huwag nating ugaliin yung pasigaw-sigaw lang at dinadaan sa emosyon yung mga pagtuturo, mga kapatid. Sapagkat ang kailangan ay turuan sila upang sumunod sila sa lahat ng iniuutos ng Panginoon, no? At ang pangatlo pong langit ay yung langit ng Diyos, yung kalangitan ng Diyos at ng mga matatapat na nilikhang makalangit. So yan po siya. So nandito tayo, no? Nakikita natin yung kalangitan natin, pero hindi natin nakikita yung kalangitan ng mga nilikhang makalangit at yung kalangitan ng Diyos. Tinuturo lang sa atin ng Biblia yon at alam natin na totoo yung mga yon. So, so yung langit po ng Diyos natukoy na natin at narating po ni San Pablo yung langit na yon, mga kapatid. Basahin yan sa atin ni Ate Sophie. Ate Sophie, please. Okay pa. 2 Korinto 12:2. Kailangan kong magmalaki kahit na wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso. At tulad ng sabi ko, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ito nga'y isang pangitain o tunay na pangyayari. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni naman. Amen po. Okay. Nagkukubli po si Pablo, pero actually kitang-kita naman, sasabihin ko ngayon sa inyo yung mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. So, yung mga tinuturo po ni Pablo, hindi lang gawa ng tao yon, kundi marami sa kanila, yung mga tinuturo niya, ay direktang revelation na nakita niya nung siya'y dalhin sa langit. Hindi nga lang niya matiyak kung ito'y vision o ito'y totoong pangyayari na dinala siya sa langit, sa Espiritu, no? Yun po yun. Yung sinasabi niyang may kilala akong isang Kristiyano, siya yun, no? And it took him 14 years bago niya sabihin ito at kinailangan lang niya sabihin sa mga taga-Korinto
Kasi yung mga taga-Korinto ayaw maniwala na siya'y apostol na mula sa Diyos. Are you following, mga kapatid? So, dahil marami yung nag-aalinlangan na minabuti niya na sabihin yung credentials niya. Anong credentials ni San Pablo? Siya'y nakarating sa langit ng Diyos. Ikatlong langit, siya'y dinala sa paraiso at doon niya nakita yung mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni man. So marami siyang hindi sinabi do sa mga nakita niya roon, mga kapatid. Kaya po pagka binabasa natin yung mga sinasabi ni Apostol Pablo, mayroong mga bagay doon na hindi man sinabi ng ibang mga apostol, mga kapatid. Meron siyang mga revelations na hindi sinabi ng ibang apostol kasi hindi naman lahat ng apostol ay nakarating doon sa langit ng Diyos. Dalawa lamang po ang nakarating doon. Ito si Pablo at si Apostol Juan. At si Apostol Juan, iba naman yung ibinigay sa kanya. No? So nakarating po siya rito sa langit ng Diyos. Mula rito, punta sa ikatlong langit, mga kapatid. Meron pa pong nakarating, si Juan. No? At basahin niya sa atin ni Missionary Loida Panceles, ang Bitoon, Missionary Loida. Pahayag 4, talatang 1 hanggang 3. Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto at muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko ang langit, ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Ang anyo niya ay maningning na parang Mahalagang batong hasper at batong hasper at cornalina. cornalina. Hindi ko alam kung ano yung cornalina. Alam ba yun, Jen? Anyway, ito po yung paglalahad ni Juan at ang mga nakita niya, yun yung inilahad niya sa Revelation. Nakakuha niyo po yung sinasabi ko, mga kapatid? Mahalaga ito. Yung mga nakita niya, yun yung isinulat niya sa Revelation. And yet, sabihin niyo, and yet, napakaraming mga pastor, mga Kristiyano ngayon, ayaw nilang ituro yung Revelation. Ayaw nilang aralin. Sabi nila, hindi raw para sa mga Kristiyano yan, napakahirap daw niyan. Mahirap po siyang aralin kasi hindi naman tayo Hebreyo eh. Pero kung Hebreyo ka at ikaw yung sinulatan ni Apostol Juan nung panahon na yon, naintindihan mong malinaw yung sinasabi niya. So kailangan lang pag-aralan, magpaka-Hebreyo ka katulad nung panahon noon para maintindihan mo yung sinasabi sa Revelation. Do you understand what I'm saying? At bakit kailangan siyang ituro? Katulad nung ginagawa natin, tinuturo natin yung Revelation. Kasi po, ipinakita yun exactly kay Juan para isulat niya. No? At isinulat niya yun para sa mga iglesia, di ba? Nung panahon na yun, sinulat niya yung sulat na yun para doon sa 7 iglesia sa Asia. Are you following, mga kapatid? So it is sheer foolishness and ignorance na iniiwasan ng mga tagapagturo ng Biblia yung Book of Revelation. Amen? Kaya tuloy, yung mga Kristiyano, ang dami nilang hindi nalalaman at naintindihan. No? So, pero si Juan po, kaya po siya pinapunta sa langit, umakyat ka rito, sabing ganon, pinakita sa kanya yung langit. Umpisa lang po ito Pagkatapos nito, yung sunod-sunod na mangyayari pa, pinakita sa kanya hanggang wakas. In fact, tinapos ni Juan yan hanggang sa bagong daigdig. Naintindihan po natin, mga kapatid? So, turo tayo ng turo, halimbawa, na asamin ng mga tao yung bagong daigdig, pero kung hindi mo ituturo yung Revelation, hindi sila magkakaroon ng tamang pamamag-asa at tamang pamumuhay para sa bagong daigdig. So mga kapatid, yung mga pastor at mga tagapagturo
aralin po natin. At yan ay hindi naman napakahirap na dahil may mga inilathala na tayong mga turo diyan do'n sa JFCM Kitchen, mga kapatid. Do'n po sa nasa JFCM Kitchen na. Do'n po sa JFCM Kitchen, mahahango natin yung mga turo at naka-divide na sila para hindi mo kailangang iturong minsanan. Kumbaga nakaserye sila para ituro po natin sa mga tao. So narating po ni Juan yung langit ng Diyos. Nakita niya roon ang Diyos, nakita niya kung nakaupo roon, nakita nga niya yung dalawa, no? Nakita niya na nakaupo sa trono at nakakita siya ng mahalagang batong hasper at cornalina. Now, doon din tayo inuluklok ng Diyos, no? Basahin po natin yon doon sa verse 4. Simulan natin sa verse 4. Ulitin po natin yon. Basahin po sa atin yan ni Elder Jojo Tabares ng Binyan. Kuya Jojo. Efeso, Kabanatang 2, mga talatang 4 hanggang 6. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. At tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y makapatay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan. Marami pong mga Kristiyano ang namimiss ito. Tayo hindi lang iniligtas ng Panginoon. Totoo, iniligtas niya tayo sa kanyang kagandahang loob. So, ligtas na tayo. Pero ngayon ligtas na tayo, anong ating gagawin? Ba't di pa niya tayo kinukuha? Sabi pong gano'n, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kasama niya tayong namumuno doon sa kalangitan. So, nandito tayo sa daigdig, nakikita natin yung daigdig, pero kasama niya tayo namumuno sa kalangitan. Ito po yung missing jewel, ito yung nawawalang hiyas sa pananalangin. Karamihan sa mga pananalangin, puro hiling lang, give me this, give me that, di ba? Pero ang mas essential na aspeto ng panalangin ay yung mamuno tayong kasama ni Kristo. Ipairal ang kalooban ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit. Kasama niya tayong, halimbawa, babakahin natin. Halimbawa, may nangyayari sa paligid natin. Halimbawa, may nangyayari sa gobyerno natin. Iaakyat natin yun sa panalangin. At kung kailangan labanan sa panalangin, lalabanan po natin. Sapagkat tayo hinirang na tagapamunong kasama ni Kristo doon sa kalangitan, mga kapatid. You follow? Kaya po kailangan turo natin sa mga nananalangin, hindi lang yung prayer request na sana bigyan ako magandang trabaho ng Panginoon, ganon. Sana mahanap ko yung the best para sa akin. Hindi po ganon, mga kapatid. Yung mga yun, handang ibigay ng Diyos sa atin yon, no? Pero ang ipinapapanalangin sa atin ay yung pamamagitan at pamumunong kasama ng Panginoon sa langit upang mangyari yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. Mga kapatid, tayo yung mga agents ng Panginoon. Okay? At inaanyayahan po tayo. Kaya tayo inaanyayahan pumasok doon sa kalangitan. No? Basahin yan po sa atin. No? Pwede bang basahin yan sa atin ni Kuya Jerry Gakusan ng Valenzuela, Pastor Jerry? Lahat po, Pastor. Opo, Kuya. Walang tawad. Mula po sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, 11, 22. Kaya nga, mga kapatid,
ay malaya nang makakapasok sa dakong kabanan-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito ay kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapinunong pari na namamahala sa sambayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. So, ito po yung lisensya ng pananalangin, mga kapatid. Sabing ganon, dahil tayo nilinis na sa ating mga puso, hinugasan ng dalisay na tubig ang ating katawan, no? May karapatan na tayo. Inaanyayahan tayong lumapit sa Diyos. Saan tayo lalapit? Sabi pong ganon, asan ba yun? Yung nasa kabila ng tabing, inihahambing po yan doon sa Holy of Holies, no? Yung kabanal-banalan, ayaw sumulat, ayan, Holy of Holies, ayan. Nandito tayo, nananalangin tayo, mga kapatid, no? Ang sinasabi, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, pwede tayong tumawid at pumasok doon sa kabanal-banalan. Sa langit po yan, kung saan naroroon yung trono ng Diyos, yung dakong kabanal-banalan. So pagka tayo nananalangin, hindi tayo basta sumasambit lang ng kung ano-ano, mga kapatid. Inaanyayahan tayong pumasok sa harapan ng Diyos. Kaya kung minsan yung iba kung ano-ano pa naipapanalangin nila Kasi hindi sila aware na nasa presensya sila ng Diyos. O baka wala naman talaga sila sa presensya ng Diyos. Kaya po mahalaga halimbawa sa prayer meeting o sa pananalangin na sumamba muna tayo. Ilagay sa tamang kalagayan yung ating mga isipan at damdamin at pumasok tayo doon sa dakong kabanal-banalan na binuksan na para sa atin. At doon natin ilapit sa Diyos yung mga pangangailangan natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Napakaganda po nung Hebreo 10 pagka binasa niyong buo, ito yung karapatan ng pananalangin. Pagka tayo nasa labas doon, tapos sambit lang tayo ng sambit, hindi po tayo nananalangin pagka ganon, mga kapatid. Dahil hindi naman natin kaharap yung ating dinadalanginan. Nakuha po natin, mga kapatid. So pagka kayo mananalangin, kaya kailangan mo ng tamang pagkakataon para manalangin, manahimik ka, sumamba ka at pumasok ka doon sa dakong kabanal-banalan at doon mo ilahad yung mga saloobin at mithiin, mga kapatid, sa trono ng biyaya ng Diyos. Yun po yung sinasabi ng Hebreo 10, mga kapatid. So many of our prayer meetings today need to be upgraded. Re-realize po natin, mga kapatid, hindi lang basta mag-iipon, tapos sasambit, tapos inilagay yung power dun sa sinabing where 2 or 3 are gathered together in my name. Actually, pang tinutukoy doon yung pagkakasala na pinapatawad. No? Totoo po na may kapangyarihan sa panalangin nagkakaisa. Pero kung wala naman kayo doon sa luklukan, sa harapan ng luklukan ng Diyos, sino makakarinig ng ating dalangin, mga kapatid? So, yun po, inaanyayahan tayong pumasok doon, mga kapatid. So, tayo nandito sa daigdig, pero pagka tayo mananalangin, inaanyayahan tayong pumasok doon sa kalangitan, doon sa trono ng biyaya ng Diyos, at doon natin ilahad yung pananalangin. Kaya hindi pwedeng nagmamadali lang pagka mananalangin, mga kapatid. Tayo haharap sa Diyos, kaya nga bago tayo mananalangin, hihingi tayong tawad sa ating mga kasalanan,
magpapalinis tayo sa Panginoong Hesus, sa dugo ng Panginoong Hesus, sapagkat haharap ka sa Diyos, mga kapatid. Yun po yung kapangyarihan ng panalangin. Nandito ka sa lupa, pero nag-a-appeal ka doon sa kalangitan upang gawin ng kalangitan ang kalooban ng Diyos dito sa daigdig. Yun po yung pamamagitan, mga kapatid. Alright. Okay, mga kapatid, tunguhin na po natin yung mga naghimagsik ng mga Diyos, no? At tinukoy ito ni Pablo doon sa Efeso 6:10-12. At laging na-emphasize natin dito sa Ephesians 6 ay yung armor of God. Di ba? Yun ang lagi kasi talagang tinunton. Pero kailangan ding i-emphasize, kung hindi man higit na i-emphasize, kung bakit kailangan yung armor of God na yun. No? Yung armor of God na yun, binibigay upang labanan yung mga pinuno, may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral, mga hukbong espiritual. At nasaan yung mga hukbong espiritual na yan, mga kapatid? Nasa himpapawid. The word is epuranios or kalangitan. Nandun sa ikalawang kalangitan. Yung mga espiritu na yan. At matutuntun mo yan sa New Testament. Palagi, doon sila nanggagaling. Kahit doon sa Revelation, babagsak sila sa lupa. Kami ganon na parang mga bubut na bunga ng bayabas na nahuhulog dito sa lupa. Pagkatapos silang magapi ni na Michael, no, nanggagaling sila doon sa ikalawang kalangitan. Tapos nung bakbakan ni na Michael at hinarang naman nila si Gabriel, doon din po sa ikalawang kalangitan yun, mga kapatid. So, kaya yung isang Kristiyanong hindi niya alam gamitin ang baluti ng kaligtasan at yung mga sandatang pandigma na kaloob ng Diyos, ay isang Kristiyanong madaling mabiktima noong dyablo at ng mga kampo niya. Yan po yung mga problema sa mga churches, mga kapatid, mga kapatiran na masigasig pero nahuhulog lagi sa bitag ng kaaway kasi very much ignorant sila dito sa mga bagay na to. Kailangan pong ituro ito ng malawakan sa mga tao upang matuto silang makipaglaban ng tama doon sa mga kaaway. Because yung mga kaaway, they do not mind kahit na bumaril ka ng bumaril sa hangin o makipag-espadahan ka sa hangin, they do not mind. Tatawanan ka lang nila pagka hindi mo alam gamitin yung mga sandata at kagamitang kaloob ng Diyos, mga kapatid. So, meron pong buong hukbo ng mga naghimagsik na Diyos na nasa mga kalangitan at tinukoy sila ng mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadiliman, mga hukbong espiritual na nasa ikalawang langit, mga kapatid. Hindi yun totoo sa marami kasi hindi naman tinuro sa atin yun ng mga Kastila, di ba? Yung tinuro lang sa atin yung mga nakadamit ng puti at may pakpak at may halo sa ulo, ganun lang. Tinuro lang sa atin yung mga gorgioli na nakasabit sa mga kampanaryo ng mga simbahan, mga kapatid. Pero hindi tinuro sa atin yung katotohanan tungkol sa mga Elohim na naghimagsik sa Diyos at kung paano silang gagapiin, mga kapatid. Tignan po ninyo itong eksenang ito sa langit, sa Revelation 12, no? Basahin po yan sa atin, no? Sino bang pwedeng bumasa niyan, no? Pakinggan po natin si Ate Dubai ng Kat. Ate Kat, sorry. Ate Dubai ng Kat. Ate Kat, ikaw pong bumasa. Opo, Pastor. Pahayag 12, 7 hanggang 9. Pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakipaglaban sa dragon at sa mga kampo nito.
Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Yan. So, nagkaroon daw ng digmaan sa langit. So, Urano. No? Anong langit ang tinutukoy? Yung ikalawang langit. Pero kung ituro ito ng marami, para bang sa langit ng Diyos nangyari ang digmaan na to? Bakit hindi po pwedeng mangyari ang digmaan ito doon sa langit ng Diyos? Anybody? Or sa ikatlong langit. Ba't hindi pwedeng sa ikatlong langit ang digmaan na to? Hindi po nakakaakyat yung mga naghimagsik na mga anghel doon sa kalangitan ng Diyos. Very good, no? Kasi po ban sila ron, no? Kaya pati yung pagtuturong nakipagpulong si Satanas doon sa mga anghel ng Diyos sa Job 6, mali po yung interpretation na yun. May sariling Satanas si Yahweh na ginagamit niya para subukan yung mga tao. Hindi siya masamang Satanas. Siya'y Satanas kasi siya'y taga-subok. Yun po yung ibig sabihin ng Satanas, adversary. No? Hindi po nakakapasok sa langit yung mga naghimagsik sa Diyos. Bakit po? Kasi sa langit, ang nakapangyayari lang doon yung kaloob ng Diyos. Yung mga pasaway, hindi pwede. O di ba pinapanalangin pa natin, Thy will be done on earth as it is in heaven. So in heaven, only the will of God is obeyed. So ban doon yung mga naghimagsik. Ang digmaan na to sa langit ay nangyari sa ikalawang langit, no? At pinamunuan ni Michael. So alam nating pinuno ng mga anghel ng Diyos si Michael at ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon, yung Diablo, si Satanas, at ang mga kampon nito. So, anghel sa anghel itong labanan na to. So, hindi naman pumalayo sa katotohanan yung Ginebra San Miguel. Hindi pumalayo sa katotohanan yung picture na yun. Kaya lang, medyo masyadong horror. Kung tutusin, yung itsura, palagay ko ni Michael, tsaka ng Diablo, hindi naman nagkakalayong masyado kasi pareho lang silang anghel. Nilagyan kasi ng buntot, tsaka sungay, tsaka tinidor, si Satanas. No? Pero tama po yun, habang nakatayo yung bote, nangingibabaw si Michael. Pero pagka nilunok mo yung laman ng bote, nangingibabaw na yung Diablo. Kapatid, no? So, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalayas sila. Saan sila pinalayas? Sa ikalawang langit. No? Tagpo po ito sa Revelation. So pagkatapos silang palayasin doon, sabi pong ganun, itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo sa taas. Tinapon siya saan? Tinapon siya sa lupa. Kaya po doon sa Revelation, pagdating noong middle, after the middle ng 7 years, doon po mangyayari ito, itatapon sa lupa ang Diablo, pati yung mga kampo niya. Kaya yung kasunod nito, mula doon sa middle ng 7 years hanggang rapture, mga kapatid, ay yung kaguluhan dito sa daigdig at yung persecution ng mga Christians. Kasi nandirito sa lupa, yung Diablo, pati yung mga kampo niya, tinapon sila. Nakuha po natin, mga kapatid? Andiyan po ba kayo? Okay, so, tuloy po natin. At sa langit na ito, naglalaban ang mga nilikhang Diyos, mga Elohim, o mga anghel o nilikhang makalangit. Basahin po natin yung kwento ni Daniel mula sa talatang 12, mga kapatid. Basahin po yan sa atin ni Kuya Mar Brocal. Kuya Mar ng Dolores, Pastor Mar. Pakibasa po. Paki-on po yung microphone para mas maganda. Lahat po, Pastor. Ayun lang po hanggang nakadilaw.
Okay. Sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa na nagpakumbaba ka sa harap ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako. Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng 21 araw hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin sapagkat naiwan ako noong nag-iisa ang kasama ang mga hari ng Persia. Okay. So si Gabriel po, isinugo ng Diyos upang sagutin yung dalangin ni Daniel. Dinadalangin po ni Daniel, ano bang mangyayari? So isinugo si Gabriel upang ilahad kay Daniel yung mangyayari sa hinaharap. Kaya yung prophecy ni Daniel, yun mismo yung nangyayari ngayon sa ating panahon, mga kapatid. No? Dininig ang panalangin. No? Pero tignan nyo, si Gabriel ito, pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia. So, yung anghel na pinuno ng kaharian ng Persia is more powerful than Gabriel. Ako po natin, anghel po ng Diyos si Gabriel, pero kaya siyang pigilan nung pinuno ng kaharian ng Persia kung yun lang ang pag-uusapan, which shows us na yung pinuno ng Persia, mas powerful siya kaysa kay Gabriel. And he held him back for 21 days. Na kinailangan niyang tumawag na saklolo kay Miguel at dumating si Miguel. So si Miguel naman mas powerful kaysa dun sa pinuno ng Persia. So may ano po sila, may hierarchy, di ba? So ginapi ni Miguel yung pinuno ng Persia, kaya humingi ng tulong malamang itong pinuno ng Persia doon sa pinuno ng Gresya. Parang ano lang, parang yung nasa dyaryo lagi, yung nasa TV ngayon, yung mga nasa gobyerno, no? So sinakluluhan siya at napalaya itong si Gabriel, kaya nakatuloy siya at dinala yung message kay Daniel. Kay Daniel. So pagkatapos po nun sa verse 20, nakita natin, idinatingnan niya yung message kay Daniel. Sabi niya sa verse 21, naparito ako upang ipaliwanag sa iyo ang nasa aklat ng katotohanan. Sa pakikipaglaban ko'y wala akong makatulong kundi si Miguel. And after this, sasabihin niya, kailangan ko nang bumalik kasi paparating yung prinsipe ng Gresya para tulungan ko si Miguel. So may mga limitations po yung mga angels. May hierarchy sila ng power and authority. Some are more powerful than others, mga kapatid. No? At yung karaniwang nakakatagpo natin sa buhay ay yung mga messengers. Yung mga yun, sila yung inuutusan para tayo'y proteksyonan, pagpalain, ganon, or sagutin yung ating mga panalangin. No? Medyo nasa ibaba po ng feeding chain ng mga anghel yan. No? So, kung minsan nananalangin tayo, Lord, ipadala mo po si Michael sa akin para po tulungan ako rito. Medyo kailangan siguro babaan ng konti. Lord, padala mo po ako ng anghel na makakatulong sa akin. Huwag si Michael lagi ang hihingin. Kasi si Michael ay general siya, mga kapatid. No? So, yun po. No? So, sa mga kalangitan, yung mga anghel ng Diyos, bumaba dito sa ikalawang langit, binakbakan yung mga anghel dyan sa ikalawang langit, kaya tinapon sila dito sa daigdig, doon sa middle of the last 7 years of history. Mga kapatid. At pagkatapon nila dito sa daigdig, doon na po yung nagkagulo ng husto bago yung rapture, mga kapatid. Doon na yung pinapatay, yung mga Kristiyano,
Doon na po yung nagkakagulo pati sa kalawakan, may mga cosmic signs na nangyayari bago yung rapture, mga kapatid. So explainable po lahat sila. Merong behind the scenes na nangyayari doon sa pinaprophesy po tungkol doon sa huling panahon, mga kapatid. Yung pong yung ikatlo naman ay yung langit natin na kasama ng daigdig. Makikita natin nung nilikha ng Diyos ang lupa, kasama niyang nilikha yung langit ng lupa. Yung daigdig natin may sariling langit siya, yung atmosphere na tinutukoy sa general science natin ng grade 5, mga kapatid. So nilikha po ng Diyos yun, no? So, ito po yun. May kalangitan yung ating daigdig at dito umiikot-ikot yung mga eroplano, yung mga saranggola, yung mga ibon, mga kapatid. At kung totoo siya, pati si Superman, dyan din umiikot. Okay? Mga kapatid? So, magkakaugnay ang mga nangyayari sa kalangitan at sa daigdig. Hindi po sila hiwalay. Magkaugnay po sila. At itong kailangan nating matutunan. Magkakaugnay yung anumang nangyayari sa kalangitan at sa daigdig. Ang mga ginagawa at iniuutos ng Diyos mula sa kanyang langit ay sinasagawa ng kanyang matatapat na nilikhang makalangit at tinatangka namang pigilan, no? Pigilan o wasakin ng mga nilikhang makalangit na nag-iimagsik laban sa Diyos. So may digmaan lagi. Dito po kailangan yung spiritual warfare na tinatawag natin, mga kapatid. Minsan yung spiritual warfare ay nauuwi lang sa paghiling ng mga bagay-bagay na gusto o kailangan ng mga tao. Pero actually, yung spiritual warfare should focus more na tulungan yung mga anghel sa pamamagitan ng pananalangin laban doon sa mga kaaway ng Diyos at kaaway ng buhay. No? Ayan po, makikita natin yung binasa natin kanina. Sabi po, pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya. Tapos meron pang mga hari ng Persya. Saan po ito nangyari, mga kapatid? Doon sa ikalawang langit, sa second heaven. No? Doon po nangyari yung mga bagay na yan. So when we pray, we don't know exactly paano sinasadula doon sa ikalawang langit yung mga panalangin natin. Especially kung ito yung mga panalangin pangwasak doon sa mga ginagawa ng mga anghel na naghihimagsik sa Diyos, mga kapatid. So, mayroon pong mga tunay na kalaban ng mga Kristiyano na makapangyarihan dito sa buhay na to. Mayroon pong mga kalabang makapangyarihan. Basahin sa atin yan, no? Yung sa 1, Gis, no? Basahin nga yan sa atin ni Kuya Ferdi Espirito. Hello. Dinig po ako, Pastor. Dinig po. 1 Gis. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na isang buhay na masagana at ganap. So sa ating mga Kristiyano, meron tinutukoy, hindi lang naman dito tinukoy yung magnanakaw na yan, umaattend ng mga, hindi pala umaattend, nag-aabang sa labas ng mga worship service yan upang dagitin yung mga salitang natanggap ng mga Kristiyano. Sa iba po, hindi real sa kanila yon, pero sa akin bilang pastor, totoo po yun kasi bigla mong marirealize after a few weeks na parang walang narinig yung Kristiyano na pinangaral mo. No? Parang wala kang pinangaral tungkol sa mga bagay na mabuti at mga bagay na masama. Mabibigla ka na lang, biglang gagawin yung bagay na hindi maganda. Ako po natin, mga kapatid, akala mo nakuha na niya lahat yun. Tapos, magugulat ka doon sa kapatid mo ang tinuturuan mo, inaalagad mo, di pala niya nakuha. Okay? So, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at
manira. Talagang negative siya, mga kapatid. Wala siyang hangaring mabuti, kaya dapat lagi nating ganong ipipresent sa congregation niya para katakutan at iwasan ng mga tao yung dyablo, mga kapatid. Pagkatapos, sinabi rin po ni Pablo yung mga kaaway ng buhay, sabi na nagtatangkang maghiwalay sa atin sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sa lahat ng ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin, ang Panginoong Hesus, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. So sa isang Kristiyanong nagmamatapat, kahit ano pang mararanasan niya sa buhay, hindi siya mahihiwalay sa Panginoong Jesucristo. Pero pagka ang tingin ng Kristiyano sa Panginoong Jesucristo ay tagapagbigay lang ng mga bagay na gusto niya, sa unang sinyalis ng pagsubok, bibitaw yun sa Panginoong Jesucristo. No? Ano po yung maaaring sumubok sa ating pananampalataya? Many do not preach this, but ito mismo yung sinabi ni Pablo. Ano yung maaaring danasin natin na makapaghiwalay sa atin sa Panginoon? Ayan o, kamatayan, sabi niya, buhay, anghel. Meron nga pong mga Kristiyano, sabi nila, Jehovah Rapha ng Jehovah Rapha, Jesus is my healer. Pero pagka sila yung nagkasakit, kumisang kahit pumunta silang Agoo o pumuntang Mount Banahaw, gagawin nila para gumaling sila. Pati albularyo, susubukan nila, nabubulong-bulong. Yan po'y napakalaking kalokohan yan, mga kapatid. No? So, kamatayan, buhay, mga anghel, sabi niya. So, yung mga anghel, active po sila. Mga anghel na kalaban ng Diyos yan. Mga pamunuan, ayan, inulit niya, no? Yung kay Pablo, mga kapangyarihan. Sa kasulukuyan man o sa hinaharap. Yung dyablo pa naman, ang ginagamit niyan, yung old school na cassette recorder no? Yung buhay mo nasa isang cassette. So, pagka gusto kanyang itumba, ibabalik sa iyo yung mga nakaraan mo para lasunin ang isip mo. No? Ay, hindi totoo yan. Nagkukunwari ka lang. Babaero ka sugalero ka manginginom ka. Pagka hindi kanya nakuha sa nakaraan, fast forward naman niya. Tatakutin ka niya. Pagka nag-stay ka dyan sa pagiging Kristiyano na yan, maghihirap ka. No? Mauubos yung pera mo sa katatites mo. Nakuha ba na mga kapatid? So, tatakutin ka. No? Kasalukuyan o hinaharap. Yung kataasan, kalaliman, o alinmang nilalang, sabi, kung tutuusin, hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sure ball tayo kung tutuusin. Basta't mananatili ka lang matapat kahit anong nangyayari. Dahil yung katapatan ng Diyos, hindi naman nakadepende doon sa mga nangyayari sa ating kasalukuyan, mga kapatid. So, yun po. Pero may kalaban. At maraming mga Kristiyano yung nawiwindang dahil hindi sila aware and wary, hindi sila maingat doon sa kaaway na laging nagtatangka. Hindi naman po yung dyablo yung laging nakabantay sa iyo Pero may mga demonyong laging nakamatsyag, may mga anghel na laging nakamatsyag, at pagka nakitang mahina ka sa ganon, doon ka mismo susubukin. Kapatid. Alright. So, meron din namang kapangyarihan, mga kakampi, na higit na makapangyarihan. Tingnan natin yung mga kakampi naman natin. No? Basahin mo nga yan, Pastor Frank from Hong Kong. Nasa Hong Kong ka pa ba, kuya? Hindi po, nasa Pilipinas na po. Nasa Pilipinas ka. Kailan mo pinagawa yung bahay mo? View lang po yan. View lang. Background Okay, lang po. Hebrews 1:14. Ano ang mga anghel kung ganon? Sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Tumulong po. Sa mga ano raw po yung mga anghel? So, merong mga uri ng anghel
na ang kanilang paglilingkod ay sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos. Sabing ganon, paano silang naglilingkod sa Diyos? Sila yung mga sinusugo upang tumulong sa maliligtas. No? Kaya siguro, nung bata ako, tinuturo sa amin sa katekismo nun, mga guardian angels. No? Pero I doubt it kung merong guardian angels yung bawat isa, mga kapatid. Pero merong mga anghel na tumutulong po sa atin. You cannot imagine, halimbawa, kung hindi lang tayo tinutulungan ng anghel, baka namatay ka na sa bangungot, baka sinagasaan ka na ng dyablo doon sa driver na nag-aamok, mga kapatid. No? Ang daming pwedeng mangyari, lalo na po tayong mga namamastor at nagtuturo sa iba tungkol sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Kung hindi lang tayo inaalagaan ng Diyos, sinusugo yung mga anghel sa atin, baka siyempre ayaw ng dyablo yung ginagawa natin. No? Kung hindi niya tayo pakikinabangan, hindi rin tayo pakikinabangan ng Diyos. Pero may mga kakampi tayong higit na makapangyarihan. And behind the scenes, di lang natin namamalayan, laging may protection. Sabi nga ng psalmist, He will send His angels to guard you. Sabi pong ganun. Ba yung kantang yan? He will just, sabi nga ganun, no? Upang tulungan tayo. So we're thankful for them. We're thankful to God. We're thankful for the angels na sinusugo upang tumulong sa atin. And then in Hebrews 13, sabi mo ganun, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid, palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan, sa mga namamalimos, huwag kayong masyadong suplado. Hindi, sindikato yan. Sindikato yan. Yan ang laging excuse. Lalo na po pagka kumatok sa bahay, mabuti nang masindikatong konti kaysa sa mag-guilty na nagdamot ka. Anghel pala yung pinagdamutan mo. Sapagkat lingid sa kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Kasi po nung araw, nung panahon na yon, wala namang mga hotel. So pagka may mga banyagang dadayo doon sa lugar, makikipanuluyan sa mga bahay-bahay. At yung iba, hindi nila pinapatuloy. Baka siguro hold-upper, ganyan. Baka meron ng ganon. Pero yung iba, pinapatuloy. At ang sabi, hindi nila alam ang pinatuloy nila yung mga anghel. Para bang yung panahon ni Abraham, di ba? Pumunta sila dun sa kay Lot. Hindi alam ni Lot nung una na yung mga lalaking pinatuloy niya ay mga anghel. Okay, so and para magaya natin sila, sabing ganun, damayan nyo yung mga pinagmamalupitan na parang kayo dumaranas din ng ganun. Ito po yung passion na dapat nasa mga Kristiyano, lalo na pagdating sa gobyerno. Yung mga Kristiyano naging pacifist, naging parang di na lang nila pinapansin yung ginagawa ng kanilang pamahalaan. Pero dapat po alam nating labanan yung pagmamalupit. Dapat magalit tayo doon sa flood control scandal na yan, mga kapatid, sapagkat sa bawat pisong nananakaw ay pisong nagpapahamak doon sa mga dukha at mga walang magawa, mga kapatid. So hindi po tayo dapat na namamatay yung damdamin natin dyan. Dapat marunong tayong manalangin at lumaban doon sa mga ganyang kalokohan, mga kapatid. Okay, kakampi natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At binasa na natin yung kanina, natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit kamatayan, buhay, anghel, pamunuan, kapangyarihan, kasalukuyan, hinaharap, kataasan, kalaliman, alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po ibig sabihin nun hindi tayo magdurusa. Hindi ibig sabihin nun hindi tayo mamamatay. Pero ang sinasabi ng Diyos, kahit magdusa ka, mahirapan ka, mamatay ka, kung ikay nananampalataya sa Diyos, hindi ka maihihiwalay
ng anumang paghihirap na yan mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus, mga kapatid. So huwag niyong isusuko kahit anong mangyari yung pananampalataya, huwag niyong i-compromise kahit na magdukha ka, magdahop ka, mawalan kang trabaho, iwanan ka ng mga kaibigan mo, huwag niyo pong isusuko yung pananampalataya. Ilaban niyo, mga kapatid, upang hindi kayo mahiwalay sa Diyos. Sapagkat ang makapaghiwalay lang sa iyo sa pananampalataya ay ikaw. Kung Diyos ang tatanungin, hindi kanya hihiwalay sa pananampalataya, mga kapatid. Okay, so nabigyan na tayo ng kapangyarihan at karapatan sa pamamagitan ng pananalangin, no? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, sabi ni Pablo, tayo muling binuhay at ngayon ay kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. I don't know if I'm saying this enough, baka nakukulitan kayo. Pero this is the power of prayer. Pagka nagpipray tayo, mga kapatid, nagiging makapangyarihan tayo. Pagka nagpipray tayo, umaalis tayo dito sa daigdig na to at pumapasok tayo sa dakong kabanal-banalan. Doon natin iniluluhog yung ating mga hinaing. Doon natin niluluhog yung ating mga hiling sa Diyos upang ang Diyos ay kumilos, at kung kailangan isugo yung mga anghel upang tugunan yung ating panalangin. That is the power of prayer. So wag mamaniin yung prayer. Wag parang ang kapangyarihan ay nandun sa pagsasalita. Hindi po. Ang kapangyarihan ay nandun sa pagluhog at pagpunta sa presensya ng Diyos. Sapagkat pagka nandun ka sa presensya ng Diyos, kahit nagkakamali ka ng judgment do sa pinapanalangin mo, kahit pinapanalangin mo ay hindi akma do sa pangailangan, tutugon ng Diyos ayon do sa pangailangan, mga kapatid. So, bawasan po yung paglalagay ng kapangyarihan sa tao at ibalik yung kapangyarihan sa Diyos sa panalangin. Sapagkat nitong mga huling panahon, itinuro sa atin na kung ano yung sabihin natin, yun ang mangyayari. Hindi po. Kung yung sinasabi natin, yun din ang sinasabi ng Diyos, mangyayari yun, mga kapatid. Pero kung yung sinasabi natin, hindi naman yun ang sinasabi ng Diyos, wala rin pong halaga yun. Ang kailangan hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Nakuha po yan, mga kapatid? Hello? Okay. Nabigyan na po tayo ng karapatan at ang isang panunuya actually ito ng Panginoon doon sa mga tinuturuan niya. Sabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sabi pong gano'n. Walang negative, puro positive. So pagka hindi po nangyayari yung dapat, ang dapat sisihin doon ay yung mananampalataya sapagkat hindi siya lumalapit ng tama sa Diyos. Sapagkat ang sabi po sa verse 11, bibigyan ba ninyo kung kayo'y ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang anak nyo kung siya'y humihingi ng isda? Bibigyan nyo ba siyang alakdan kung humihingi ng itlog? Tapos sabi ng Panginoon, binagsak niya, kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng tama sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Huwag insultuhin ng Diyos. Laging ibibigay ng Diyos kung anong nararapat. Lumapit lang tayo ng tama sa Kanya, mga kapatid. Okay? Alright. So, kaya po manalangin tayo at mamagitan. Sabi pong ganon sa verse 19, no? Pwedeng basahin niya sa atin, no? Overseer Ruben, please. Hebreo 10:19 to 22. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na makapasok Ruben, wala sa po kayo, Mike. dahil sa dugo ng Jesus. Sa niya para sa atin. Meron. At buhay na ang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. Tabing na ito ay ang kanyang katawan.
tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa bahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ang dalisay na tubig ang ating mga katawan. Okay, so naririto po yung premise ng panalangin, no? Bakit tayo may karapatang manalangin? Kasi dahil sa dugo ni Jesus, sabi niya. Kasi binuksan na ang isang bago at buhay na daang naglalagos doon sa kabila ng tabing. Meaning, naririnig na tayo ng Diyos at dinidinig na tayo ng Diyos. Nakuha po natin mga kapatid. And then, ibinigay niya yung aksyon na dapat. Dahil dito, lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya. And then, nandito yung conditions ng paglapit. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis ng ating puso at hinugasan ng dalisay na tubig ang ating katawan. So, hindi ka basta makakalapit. Kaya po, naugali na ng mga Kristiyano na laging humingi ng tawad sa Diyos bago sila lumalapit sa Diyos. Sapagkat hinahanap ng Diyos yung pusong dalisay, mga kapatid. Pusong malinis, nilinis ng dugo ng Panginoong Hesus. So, hindi po siya franchise. Hindi siya pwedeng kahit anong kondisyon ng isip at puso, mananalangin ka. Hindi po ganon. No? Merong pagpapalagay yung pananalangin at yun yung pananampalataya sa Panginoong Hesus, yung malinis at dalisay na puso, mga kapatid. At pagka ganon tayo, pwede tayong lumapit sa Diyos at hilingin yung mga pangailangan natin sa Kanya. Okay? So, yan po mga kapatid, yung daigdig ay nakakaakyat doon sa opisina ng Diyos at doon siya nananalangin upang mangyari yung kalooban ng Diyos dito sa ikalawang langit at dito sa daigdig na kinaroroonan natin. Nakita po natin? So, when we pray, pagka nananalangin tayo, burahin ko, no? Pagka nananalangin tayo, ang direction ng prayer natin pupunta sa langit ng Diyos. Upang ang Diyos ang siyang kumilos para doon sa pangailangan natin. Kaya po may pagpapaubaya. Kaya po pagka naipanalangin na natin sa Diyos, meron na tayong confidence, meron na tayong kapayapaan na gagawin ng Diyos kung ano ang nararapat, mga kapatid. Kailangan lang matuto tayong manalangin ng tama. Panghuli, haba pa ba ito? Sandali po ha. Oras na po ha. Okay. Maiksi lang. Ang panghuli po mga kapatid, nauunawain natin, sa ating mga sariling lakas at kakayahan, wala tayong panalo sa kaaway na nais na pumuksa sa atin. Gayunpaman sa pamagitan ng pananalangin, nakakapasok tayo sa kalangitan ng Diyos, nakakaharap sa Kanya, bilang mga iniluklok ng mga hari at pari upang hilingin na supilin ang mga papamuksang nilikha sa kalangitan. Ganito po nating nilalabanan ng kanilang pagminsala. Yung iba, ibang konsepto sa pagiging hari at pari. Parang hari at pari, naghahari. Hindi po, ang ibig sabihin ng hari at pari, binigyan tayong karapatan na lumapit sa Diyos upang ang Diyos ang gumawa para sa atin, mga kapatid. No? So, makapangyarihan po yung ating mga kaaway. Paulit-ulit na nating nababasa yan. Anong uri yung mga sinasabi ni Pablo, mga pinuno, mga hari, mga namamahala sa kadiliman, mga hukbong spiritual. Well, sila po'y mga Diyos na maituturing. Kaya nilang, nung pamahalain sila doon sa Torre ng Babel, pinasama nila ng pinasama yung mga tao. Sila po'y magbabayad. Pero sa kasalukuyan, ang kanilang ginagawa ay maminsala, magnakaw at mamuksa.
Sila po'y magbabayad pagdating ng panahon, sila'y matutulad sa tao at magdurusang katulad ng tao. Pero sa ngayon, sila po'y namiminsala sa ating buhay at sa buhay ng mga tao sa paligid natin at kailangan nating labanan sila sa pamamagitan ng panalangin. Ito po yung nasa likod nung sinasabing parati ng Biblia na lagi tayong mananalangin sapagkat yung panalangin, yun lang ang sandata natin laban doon sa mga kaaway na hindi natin nakikita, mga kapatid. So, hindi po dapat katatamaran yung pananalangin. Dapat ugaliin natin na kahit maiksi man o mahaba, ugaliin natin laging sa Diyos tayo humaharap at humihiling. No? At tiyak po yung pangakong tulong ng Diyos dyan. Ang sabi po tayo katulad ng mga sanga na kung mananatili sa Kanya at mananatili sa ang mga salita niya sa atin, kaya nating hingin anong nais natin at ibibigay yun sa atin, mga kapatid. Makapangyarihan po yung isang taong marunong manalangin. Makapangyarihan siya kasi kapanalig niya lagi ang Diyos. Kaya po yung pananalangin ay nagbibigay ng ginhawa at ang bibigay ng kapanatagan sa isang taong tunay na nananalangin. Sapagkat pagka nanalangin siya kahit anong mangyari, alam niyang gumagawa ang Diyos para sa kanya, mga kapatid. Okay? Ang isang halimbawa po niyan, ng kapangyarihan ng panalangin, ito po nung dakpin si Pedro at ikinulong, ano pong ginawa nung iglesia para sa kanya? Pwede natin gawin ito eh. Samantala, sabi, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. No? Nanalangin sila. At pagkatapos, ang nangyari po, doon sa kulungan ni Pedro, nakagapos sila na may tanikala, may bantay, walang ano-ano, sabing ganon, lumitaw ang isang anghel at ginising pa si Pedro. Si Pedro talaga, nakakulong na, sarap pa ng tulog. No? Tinapik nito si Pedro at ginising, dali, bumangon ka. So nakalag yung mga tanikalat sa mga kamay ni Pedro, magbihis ka at magsuot ng sandalyas, magbihis, no? Siguro mainit sa selda, no? Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, tapos magbalabal ka at sumunod sa akin at pumunta sila doon sa lugar na dinadalanginan. In fact, nung makarating sila ron, nagulat yung nagbukas ng pinto, hindi makapaniwala na si Pedro yun. Biro mo, pinapanalangin nilang si Pedro nung palayain, hindi siya makapaniwala. Siguro natutulog yun, hindi kasama doon sa mga nananalangin. No? So, yun po mga kapatid. So, nakita na po natin yung kinalaman ng panalangin doon sa nangyayari doon sa langit ng Diyos, sa ikalawang langit, at dito sa ating daigdig. Lagi pong involved yung pananalangin ng Kristiyano. So, paano nating unawain yung mga tinutukoy na langit o kalangitan sa Biblia? Una, meron pong 3 langit na tinutukoy sa Biblia. Yung una, ikalawa, at ikatlong langit. At may kinalaman sila lahat sa ating mga Kristiyano. Pangalawa, magkaugnay lagi yung nangyayari sa kalangitan at sa daigdig. Kaya po ang sample niyan, halimbawa sa kasalanan, whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you forgive on earth shall be forgiven in heaven. Pagka tama yung ginagawa ng mga Kristiyano, kung anong kanyang ginagawa, yun din ang ginagawa sa langit. Mga kapatid, no? Magkaugnay po lagi. Kaya nananalangin tayo, mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Pwede tayong humiling sa Diyos. No matter how absurd, kahit gaano kababaw o kalalim ang hinihiling, hindi tayo dapat nag-aatubiling lumapit sa ating Diyos, mga kapatid. At pangatlo, ang pananalangin at pamamagitan ay nagpapakilos sa mga hukbo ng kalangitan. Kaya bang gawin ng Diyos na pakilusin nyo nang wala yung panalangin? Kaya po. Pero isinalalay sa ating pananalangin yung ibang mga pagkilos ng Diyos na may kinalaman sa ating mga buhay. So mga kapatid, bilang pagtatapos,
Ang mga nilikha ng Diyos ay laging magkakaugnay dito man sa daigdig o doon sa kalangitan. Sila ay mga kapwa nilikha ng Diyos upang gawin niyang mga anak, pagsamahin at kasamahin sa habang panahon dito sa daigdig na gagawing bagong daigdig, mga kapatid. Sa kasalukuyan, hindi pa lubos na naigaganap ang mithiing ito ng Diyos. Wala pa tayo sa bagong daigdig. Nandiyan pa rin ang panggugulo ng mga nilikhang naghihimagsik, mga nilikhang makalangit man, o nilikhang mga tao. Kung minsan nga nahahalal pa sila, no? Yung nagpapahirap sa atin. Okay? Ang Kristiyano po ay binigyang kapangyarihan at karapatan ng Diyos na makatuwang niya sa kanyang mga ginagawa dito sa lupa at sa langit. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya sa kabanalan, pagpapambalik sa mga tao, sa kanyang pag-aari, at paggapi sa mga kaaway niya sa pamamagitan ng pananalangin. Yun po yung papel natin, mga kapatid. Tayo kasangkapan ng Diyos para gapiin yung dapat gabiin. So, huwag niyong tipirin ang pananalangin. So, huwag po tayong manawa sa ating pagdulog at paghiling sa ating Diyos. Huwag manawa. Hindi po nagsasawa ang Diyos sa pagkikinig sa atin. Lagi po tayong sumunod sa Kanya, lagi tayong manalangin, lagi tayong mamagitan. Ayan, mga kapatid. So, diyan po natatapos yung paksa natin tungkol sa tatlong langit. Kung may gusto kayong itanong, pwede na pong magtanong. May mga katanungan po ba? Good morning po, Pastor. Clarification po, ang kapangyarihan ng Diyos ay wala sa ikalawang langit? Hindi po. Hindi ko po sinabi yun. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa lahat ng nilalang. Nasa sangnilikha. Pero yung pakikipagbaka at pakikidigma doon sa mga nilikha sa ikalawang langit ay inilagay niya sa kamay ng kanyang mga anghel at sa kamay ng mga tao sa pamamagitan ng pananalangin. Ayan. Si Kuya Francis Eranjo ng Sector 1, Pastor Mar, can the second heaven and the third heaven be understood as a physical place or having physical aspects or elements? Or are they purely spiritual realms? Kahit po sabihin nating spiritual realm, meron pong mga elements yan. Pero hindi kamukha ng mga elements natin dito sa daigdig. So, meron pong totoo bang lugar yan? Kung yan ang tanong, yes, totoo pong lugar yan. Yung ikalawang langit. Totoo bang lugar yung katlangit? Yes. In fact, bababa yung bagong Jerusalem mula sa langit ng Diyos pagdating sa Revelation 20. No? So, totoo po siyang lugar. Si Michael Lorenzo ng Sector 6, Jeddah, Pastor, tanong ko lang po, marami po sa mga Kristiyano ang nananalangin ng hindi lubos na naunawaan itong pinag-aralan po natin. Does it make our prayers less effective? Hindi ko kayang sagutin yung Kuya Michael, no? Pero tinuturuan po tayo ng Diyos na manalangin ng tama, no? By the grace of God, pagka talaga sigurong kailangan, kahit mali yung panalangin, tinutugon niya yon. Pero hindi po yun excuse para hindi tayo matutong manalangin ng tama. Okay, follow up po. Sa tanong ni Kuya Francis ng RC1, is the second and third heaven beyond the universe? Hindi ko po alam, Kuya Daniel, Ate Baby. Hindi ko po alam kasi hindi ko man alam yung hangganan ng universe. No? Tanungin po muna natin si Abet at si Che ng Binyan. Pastor Man. Opo. Tanong ko lang sa Lucas 11 verse 9, yung humingi kayo. Patungkol po ba yan na paghingi o patungkol po yan sa paghingi sa Banal na Espiritu? Kasi sabi po doon sa verse 13,
Parang ano siya, sa banal na espiritu. Okay. Hindi ba ibibigay ng inyong Ama ang banal na espiritu sa humihingi sa Kanya? Yun ba yung tinutukoy mo, kuya? Po, Pastor. Opo, ang punto po ron, higit yung banal na espiritu kaysa sa mga hinihingi natin tinapay o isda, no? So, kung kayang ibigay ng Diyos yung tinapay at isda, higit niyang gustong ibigay sa atin yung banal na espiritu, which nangungusap yan sa ating mga Kristiyano. Kasi kung minsan, yung mga Kristiyano, hindi nila masyadong hinahangad yung banal na espiritu. Ina-assume lang nila na nasa kanila ang banal na espiritu. Pero apparently, hindi po lahat ay nasa kanila yung banal na espiritu, katulad ng verse na yon sa Luke 11:11 to 13, kuya. Okay? So, Okay po. meron pa po, kuya? Wala na po, thank you po. Okay po. Si Kuya Frankie Lacabra ng JFCM Washington. Good morning po, Pastor. Sa account na 2 Corinthians 12:2-4, when Paul admitted na nakarating po siya sa kalangitan ng Diyos, is that physical in the body transport or spiritual? Hindi ko po alam, kuya. Siya nga hindi niya alam eh. Diba? Doon sa binasa natin. Hindi ko alam, sabi niya, kung ito'y pangitain o talagang dinala ako. Hindi po niya alam. So, hindi ko na rin aalamin yun. Ang importante, yung mga bagay na nakita niya at inireveal niya sa atin. No? So, si Kuya Josen at Ate Karen ng Vancouver. Good morning po, Pastor. Question po sana sa mga social media ads about sa mga nagugutom na mga tao, bata sa Gaza, kung saan nakalagayan ng mga taga-Gaza, then hingi po sila ng donation para may makain yung mga nagugutom sa Gaza. Ito po ba emotional manipulation lamang o ginagawa ng kalaban ng Israel, o ito po totoong pangailangan? Ako po hindi ako nagbibigay sa ganyan, Kuya Josen at Ate Karen, kasi wala siyang accountability, no? Hindi natin alam kung doon nga nakakarating yung mga ganon. Marami pong mga manipulator sa ganon. Pero kung may mga totoong agencies, halimbawa yung UN, ano ba yung agency ng UN dyan, pwede po tayong doon mag-donate kung gusto natin. Okay? Si Kuya Joel Kabusaw po ng Tarlac. Kuya Joel. Good morning po, Pastor. Good morning po. Pastor, kanina po sa Daniel chapter 1, yung pong pagharang din po sa kay Michael para po hindi po maabot ang mensahe kay Daniel. So, hinarangan po siya ng pinigilan, kuya. Pinigilan po. Sa ating pong panalangin, Pastor, dahil makapangyarihan po ito pong mga rulers powers nito, pwede din po kayo silang humarang sa ating pong mga panalangin, lalo na kung laban po ito sa kanila. Yun po exactly ang tinuturo nung verse sa atin na kayang gawin yun ng mga kaaway ng Diyos. Kaya tinuturuan din tayo maging katulad ni Daniel na huwag titigil sa pananalangin. Yung iba po kasi, porket hindi naibigay kaagad ng Diyos na delay lang, titigil na sila sa panalangin. Pero kung tiyak tayo na yun ang kalooban ng Diyos, dapat po tuloy-tuloy lang tayong aasam at mananalangin. Kuya Joel? Thank you po, Pastor. Pastor, meron pa po sa. Sige. Hindi po ako nagkakamali nung last na naituro nyo, narinig na wala pong Jehovah na pangalan ng Diyos sa Biblia. Wala po. Yung salitang Jehovah, na-invento lang po yan nung makarating yung Kristyanismo sa Germany. So technically speaking, walang word na Jehovah na attributed sa ating Panginoong Diyos.
Merong Opo, El so Pastor po, Elyon, merong El Shaddai, merong Jehovah Rapha, merong mga ganon, Jehovah Nisi. Pero yung Jehovah ron ay bansag lamang na naimbento lang yun sa Germany, which was taken, accepted by Christians na patungkol sa ating Panginoong Diyos. Kuya Joel, hindi naman po masama. okay po Pastor. Kailangan Salamat lang po. alam natin. Okay, si Okay po. Kuya Tony po ng Tabuk. Kuya Tony? Good morning po, Pastor Mar. Good morning po, Kuya. Tatanong ko lang po, Pastor, yung po bang tinatawag na second heaven, yung outer space na pinupuntahan ng mga astronaut, considered na ba yung second heaven po? Hindi ko po alam, Kuya. Hindi ko po alam kung yun na yung second heaven, sapagkat yung second heaven, tinatahanan ng mga nilikhang makalangit na nag-iimagsik sa Diyos. So I don't know kung yung buwan, yung outside the atmosphere ay sakop na ng second heaven, Kuya. Kuya Tony? Salamat po, Pastor Mar. God bless po. Sige po. Okay. Si Pastor Arnel ng Kabuyaw. Si Kuya Jong Pineda po ng Rabig muna, sabi, yung third heaven po ay beyond the physical universe. Maaari po ba ang third heaven ay isang portal, katulad na sinabi ni Esteban sa Acts 7? Nakita kong bumukas ang kalangitan. Hindi ko po alam kasi maaaring ganun siya. Pero imagine niyo ito, Kuya, no? Kung physical eyes lang yan, bumukas yung third heaven, paano pa niyang makikita yung nandoon? Galanggam na lang ang layo nun. Maliit na lang siya. So you will have to take that with imagination, na baka pangitain siya o baka ibinukas yung mata niya, ganun. Di po natin masabi, Kuya Jong. No? Si Kuya Arnel muna, Pastor Arnel muna, tapos si Kuya Pastor Francis. Sabi po, question from JFCM Kabuyaw, kung hindi pa po nababautismuhan sa banal na espiritu, ano po ang kanyang kalagayan patungkol sa pananalangin? Hindi naman po sinasabing hindi siya dinidinig sa kanyang panalangin. Yung pong patukoy dun sa Lucas 11, inihahambing po yung pagdinig ng Diyos. Kung tinutugon ng Diyos yung panalangin mo sa tinapay, sa isda, ganon, hindi ba niya tutugunin yung panalangin mo tungkol sa banal na espiritu? Ganon po yung kanyang paghambing. So higit ang pagnanais ng Diyos na ibigay ang banal na espiritu doon sa humihiling dito. Maaari po ba siyang maging tagapamagitan? Pwede po siyang tagapamagitan kasi naririnig naman ng Diyos. Tutugunin po ba ang kanyang panalangin? Depende po yun sa Diyos, hindi ko alam. No? Si Kuya Francis po ng Donsol, Sorsogon. Kuya Francis? Nawala si Kuya. Pastor Mar, magandang umaga po. Magandang umaga po mga kapatid. May katanungan po ako regarding sa Genesis 1:1. Since po na binanggit po sa original translation na Hasamayim, the heavens and the earth, ngayon po gusto ko lang pong maunawaan kung ibig sabihin the same creation po ba ng Diyos, yung kalangitan na kanyang tahanan at ang yung pangalawang langit, ang tinutukoy pa to baro na the heavens, tapos may gusto pa rin po akong iklaro patungkol po. Ibig sabihin, nang create po ng Diyos ang heavens na ito na kanyang tahanan at ang pangalawang langit, naroon na po ang mga anghel sa kanyang pagka-create nito. At ang isa pa pong gusto kong maunawaan, kung yung pangalawang langit na binabanggit po sa Genesis 1:1, ito po ba itinalaga ng ni Yahweh dahil nga po sa pagkaroon po ng rebellion sa kalangitan. Yun lang po, Pastor Mar. Maraming salamat po.
Nang likhain po ng Diyos yung kalangitan, malamang nilikha na niya yung mga langit na yan. Kasi wala naman tayong makikitang pangalawang account na kung saan nilikha pa niya yung ikalawang langit or ikatlong langit, no? So we have to assume, Kuya Pastor Francis, na nung likhain niya yung mga kalangitan, kasama na po yun. Pero hindi natin pwede sabing nandoon na yung mga anghel. Hindi ko sinasabing wala pa sila. Pero ang matitiyak natin, nung likhain yung daigdig tsaka yung mga tao, nandoon na yung mga anghel. Katulad nung sinasabi doon sa Job 8:34, no? Nandoon na yung mga anghel nang likhain ng Diyos yung daigdig, tsaka yung mga tao sa daigdig, no? So yun po yung kaya nating sabihin. Ngayon, yung pong mga nilikhang makalangit na yan, kailan nangyari yung pagre-rebelde nilang yan, ang pinakamaagang account ng pagre-rebelde ay yung nandito na yung tao sa daigdig, yung ahas. Di po ba, Kuya Francis? Pagkatapos may pangalawang account, yung sa Genesis 6, yung nag-asawa sila ng tao. Tapos may pangatlong account, yung Tower of Babel, no? Nag-rebelde po sila. Kung meron pa pong ibang rebellion dyan, ang matutukoy natin yung mga nagrebelde pa after ng flood ni Noah. May mga nagrebelde pa po. So malamang ito yung mga tinutukoy ng mga Elohim o mga anghel na naghimagsik at tinutukoy ni Pablo doon sa mga sulat niya na mga hari, mga kapangyarihan, mga namamahala ng kadiliman sa himpapawid. No? So, yun po yung matutukoy natin at then makikita natin na ang mga ito ay nandoon sa second heaven. Wala sila sa pangalawang heaven, kaya masasabi natin kung kasama man sila ng Diyos sa unang heaven, nung una, sila'y pinalayas. At alam natin hindi na sila nakakapasok doon sa langit ng Diyos, sapagkat sa langit ng Diyos, ang nakapangyayari ay yung kalooban lamang ng Diyos. Wala pong lugar doon yung mga sumusuway sa kalooban ng Diyos. Kuya Francis? Okay po, Pastor Mark. Pastor Mark, pwede pong follow-up question. Yung po sa 2 Corinthians 12, regarding po sa naranasan o pangitayan ni Apostol Pablo, bakit po very minimal ang disclosure po ng banal na espiritu sa kanya, at sinabi rin po na parang may mga pananalita na hindi pwedeng ipahayag ayon po sa sinabi po ni Apostol Pablo tungkol po sa pangatayan niya. Well, I have to take exception, Kuya Francis, doon sa minimal yung revelation ng Holy Spirit sa kanya. Hindi po minimal, hindi natin kaya sabihin yun, bagamat may limitasyon yun siyempre. Pero ang sinasabi po ni Paul, he is telling us, or he knows more, he saw more. Mas marami yung nakita niya at natuklasan niya doon sa kalangitan kaysa doon sa ipinapahayag niya doon sa kanyang mga sulat. Sapagkat may mga bagay na nakita siya at naranasan na hindi dapat sabihin at hindi dapat ihayag. Okay, Francis? So, nakamatayan ni San Pablo yon, yung mga katotohanang natuklasan niya at naging faithful siya na hindi niya basta inihahayag yung mga bagay na yun. Okay, Francis? Okay po, Pastor Mark. Salamat po sa Salamat po. Sa Sector 6, Kuya Mon, may tanong kayo? Konting ano lang po yung mga tanong doon sa nakarating sa langit. Kasi po, tulad ng tanong ni Kuya Frankie doon sa Washington is kung paano nakapag-travel si Pablo. Pwedeng lumapit kang konti, sa Kuya? akin, meron kasi. Okay. May pangyayari po kasi sa akin noon na mga 1989, isa pa lang anak namin noon, si Rachel pa lang, ay nakahiga ako sa kama. Nakita ko yung sarili kong naiiwan, no? So natakot ako na, sabi ko, mamamatay ako kasi naiiwan ko yung katawan ko, ganyan. So yung takot na yon hanggang makalagpas ng bahay ng bubong, nakalabas, hindi ko alam kung soul and spirit yung
yung nangyari sa akin. Pero pagdating doon sa presensya ng Panginoon, inaari kong presensya ng Panginoon, nawala na yung takot sa akin, no? Nalimutan ko ng may katawan akong naiwan sa lupa na nakahiga sa kama. Okay, dito sa Saudi Arabia nangyari yun. 89, 90, ganyan. Nung nandun ako sa presensya ng lugar na yon, no? Hindi ko masabing third heaven o paradise. Super ganda ng lugar, Pastor. Okay? Napakaganda. Undescribable. Immeasurable yung lugar, no? Nalimutan mo na lahat. Kung may utang ka man sa Mumbai, malilimutan mo talaga. Nalimutan mo na yung aking pamilya, lahat-lahat. Dahil nandun ka na eh. So, habang naglalakad akong ganun, masid ako ng masid, napakaganda. May narinig akong boses. Sabi niya ay, anak, hindi pa panahon para manatili ka dito. May mga gagawin ka pa sa lupa. Bigla na lang po ako nagising, Pastor Mar. So, para bagang pag napunta ka ng supermarket o mall, may mga patikim o sample o tasters food, ganyan. Para bang inaari ko, Pastor, na may patikim ang Panginoon sa akin na yung fulfillment is saka na lang, parang gano'n. Kaya nagiging inspiration po sa akin yung mga ganong karanasan. Kaya yun lang naman po yung aking may babahagi tungkol sa naging karanasan ni Paul o sa akin. Yun lang po, Pastor. Thank you po, Kuya Mon. Ano bang masasabi ko ron? Sana all. Sana all. Pastor, isa pa, another thing. Yung best friend ko na barkada ko sa Pilipinas, kasama ko sa mga inom-inuman, lahat-lahat, nauna na born again sa akin. Nung na-born again siya, pag umuwi ako ng Pilipinas, babakasyon siyempre, unahin ko yung barkada. Darating naman yung kaibigan kong born again na yun, na Adri ko noon. Talagang lagi siya, hindi siya nagsasawang dumalaw sa akin. Namatay siya 1990, mga ganong panahon, 89-90. No, kinatutulog sa accommodation namin, sa unang company ko dito sa Riyadh, bumukas yung pintuan namin ng accommodation. Ako lang mag-isa dahil yung kakwarto ko nakabakasyon. Napakaliwanag. Naka-robe siyang puting-puti. Sabi ko, Andre, bakit nandito ka? Di ba patay ka na? Sabi ko gano'n sa kanya. Kwentuhan mo nga ako ng mga nangyayari sa langit. Napakaamo ng mukha niya. Talagang full of peace, Pastor talaga. So, bigla siyang nawala. Para bagang pagpapatunay na sinasabi naman ng Bible na hindi nababalik. Sabi ng Abraham's bosom na hindi nababalik yung patay. But sa mga ganong bagay, Pastor, yung nakapag-motivate sa akin para magpatuloy, ano man yung mga challenges, mga patikim ba ng langit o patikim ng Panginoon ba? So, nakaka-inspire po yung Pastor kasi yung ating napag-aralan ngayon patungkol sa tatlong langit na yan. Ilan po, Pastor, God bless po at nawi makapagbigay kalakasan, inspiration sa lahat po yung mga bahagi nito. Pastor. Okay. So, thank you po, Kuya Mon, sa experience mo, no? Sana hindi ko alam paano ituturo yun eh. Pasensya na, Kuya Mon. Hindi ko masabing langit nga yun o whatever. Ha? Okay, si Kuya Buddy Ate Dore Villas, bakit kaya itinapon sa lupa ang mga natalong Elohim? Malawak po ang kalawakan. Hindi ko po kaya sagutin yun, Kuya. Dito po sila itinapon. Period. No? Good morning po, Pastor Mar, sabi ni Randy at Grace. Curious lang po kung paano natukoy na si Angel Gabriel po yung nagsasalita sa Daniel. Pinangalanan po siya, ate, basahin lang yung buong account, no? Nung pangyayari. Pinangalanan po si Gabriel. Tapos, good morning po, Pastor. Si Esper ng Pila. Ask ko lang po, dun po sa birthday wish ng isang broadcaster na mamatay na lahat ng corrupt politician, bilang isang Kristiyano, dapat po bang
sinasang-ayunan ng mga gano'n at naisasama kapag nanalangin. Hindi po tayo nananalangin ng gano'n, Ate Esper, no? Siguro po bugso lang ng damdamin niya yung gano'n. I will not wish na mamatay kahit yung kaaway ko, kasi ang gusto ng Panginoon iligtas kahit yung mga masamang tao. No? Okay, wala na dyan. Ito pa, gaya po ng sinasabi ni Apostle Paul na sumunod po tayo sa mga namumuno na siyang itinalaga ng Panginoon sa Romans 13, kasalukuyang pangyayari sa Pilipinas. Ayan. Sa ating pamahalaan, sapat lamang po ba na ipanalangin lamang po natin sila o mag-isa tayo na labanan sila? Hindi naman po pinagbabawal ng Diyos na labanan yung masama. At pagka yung masama ay yung may kapangyarihan, ito'y may dalang paghihirap. Pero ang sabi po ni na Juan at Pedro riyan, nung pinapatigil sila ng Diyos sa paggawa ng mabuti, ng mga may kapangyarihan, sabi nila, mas mainam na sumunod sa Diyos kaysa sumunod sa may kapangyarihan. So tayo po'y obligadong sumunod sa may kapangyarihan habang yung ginagawa nila ay naaayon doon sa itinalagang kapangyarihan sa kanila. Pero pagka po yung ginagawa ay masama na, wala pong pagbabawal sa atin na labanan yung masama. Okay? Meron pa? Gusto ko lamang po si Ate Edith, gusto ko lamang po itanong, kung isang Kristiyano na matagal ng mananampalataya hindi pa nararanasan ang bautismo sa Espiritu, ano po ang dapat gawin? Huwag pong tumigil sa paghiling at pagdalo ng mga pagtuturo tungkol sa pagtanggap sa banal na Espiritu hanggang sa matanggap yung banal na Espiritu. Okay, meron pa po? Wala na. Ano po ang stand? Sabi po ni Siyang, ano po ang stand? Talagang stand ano? Pwede bang, ano ba ang seat? Ano bang stand natin bilang Kristiyano sa mga rallies? Dapat po bang makilahok sa mga rally against sa mga leaders ng gobyerno? Kung ang rally po ay pagpapahayag ng damdamin laban sa kasamaan, dapat lamang tayong makiisa ron, no? Pero kung ang rally ay para ay political, para pababain o patalsikin yung mga nasa mga leaders ng gobyerno, yun po ay paglaban sa pamahalaan. Sila po hinahalal, no? So ang panalangin natin ay mabago sila at gawin nila yung tama. Pero kung magrarally, halimbawa, para ituloy yung pag-iimbestiga tungkol sa bilyong-bilyong nangawala dahil sa flood control, dapat po tayong sumama ron. Okay? Wala na dyan, no? Wala na pong tanong. At 11:30 na rin. So, mga kapatid, tayo po'y magtatapos na sa ating pagtitipon ngayong umaga.